Pangulong Aquino ang Special United Prayers for the Nation na idinaos ng Christian Leaders Coalition para sa patuloy na katatagan ng bansa pagdating sa mga usaping politikal, pang-ekonomiya at panglipunan. Ang naturang prayer gathering ay napagkasunduan matapos ang naging pulong sa kanila ng Pangulo may 3 linggo na ang nakararaan kung saan tinalakay ang naging operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Ang kabuuan detalye ihahatid sa atin ni Rocky Ignacio mula Malacanang live. Maraming salamat, Cathy. Nanindigan nga si Pangulong Aquino na ipagpapatuloy niya ang pagtahak sa tama at makatuwiran na sa harap na rin ng mga kasalukuyang hamon, partikular na sa mga patuloy anya na gumagawa ng paraan para ibalik ang siglo ng maling sistema at nagtatangkang idiskaril ang kapayapaan sa Mindanao. Sinabi ito ng Pangulo sa ginanap na Special United Prayers for the Nation na ipinagkaloob ng Christian Leaders Coalition para tiyakin ang patuloy na katatagan ng usaping politikal, ekonomiya at panglipunan sa bansa. Pagtiyak pa ng Pangulo, hindi siya matitinag sa mga grupong kulang sa pansin na wala umanong ginawa kundi hanapan lamang ng negatibo ang gobyerno. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Pangulong Aquino. Babalikan ko ang aking mga nagawa at ating pinagtulungan at masasabi ko ang gaya ng nakasaad sa 2 Timothy, sana po'y tama, chapter 4, verse 7. And I quote, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nananalig po tayo. Sa gabay at pagmamahal ng Panginoon at sa pakikisa ng sambayanan, magtatagpuan tayo sa tuwid na daan. Basta't nasa panig tayo ng katotohanan, basta't iniisip natin ang kapakanan ng ating kapwa, basta inuuna natin ang interes na nakakarami bago ang sarili, hindi na lamang posibilidad ang mangarap, kung hindi karapatan na kayang tuparin ng bawat Pilipino. Prayer gathering sa Malacanang grounds na dinaluhan ng Jesus is Lord Movement, Philippines for Jesus Movement, Intercessors of the Philippines at members ng Church of God International. Napagkasunduan ng prayer gathering matapos sa naging pulong sa kanila ng Pangulo kung saan nga tinalakay ang naging operasyon sa Mamasapano, Maguindanao na may 3 linggo na nakararaan. Dito, nagsalita ang Pangulo sa naganap na operasyon sa Mamasapano na ipinatupad umano ni dating Staff Commander Getulio na Peñas ang dating plano ng operasyon na naging taliwas na sa nangyayari na sa operasyon. Hindi rin anya nasunod ang kautusan niya na magkaroon ng koordinasyon ng PNP at AFP para sa kailangang suporta. Pag-amin pa ng Pangulo sa pagharap sa pamilya daw ng SAF 44, hindi umano siya nabigyan ng tamang impormasyon sa insidente. Marami pa kanyang mga detalye na ipinauubayan na niya sa Board of Inquiry. Narito muli ang pahayag ni Pangulong Aquino. Siguro yung pinaka-generous way of looking at it, maraming wishful thinking si Peñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Ngayon, ano ko responsibility ko at this point in time? May kasabihan fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Umanda ko lahat ng po ang liderato ng PNP. Sabi ko, alam nyo, pag may utos, tapos nag-deviate kayo, siguraduhin nyo, meron justification for the deviation. Nagbago yung facts on the ground, for instance. Dahil pag hindi nyo na-justify 1 degree ng deviation na wala ng benefit of the doubt, insubordination kagad yan. And you will be out, and you will be para filed the appropriate charges. Now, the task before us, syempre, to take care of the families that were left behind and reconstitute the SAF to rebuild its esprit de corps, its morale, especially given the fact that next year, the police will play a very vital role ensuring that we have safe, orderly, and peaceful elections. Sa naturang okasyon, ipinabot naman ng Coalition of Church Leaders ang suporta sa peace process at pagtamo ng tunay na hustisya sa SAF 44. Ipinagtanggol rin ng Pangulo ang sinusulong na Bangsamoro Basic Law. Ang kapayapaan niya ang isa sa magsisilbing hustisya rin ng SAF 44. Itinuring rin ng Pangulo na oportunidad ito sa lahat ng matamo ang tunay na kapayapaan sa riyon. Sa bandang huli, ipinagkalooban si Pangulo ng panalangin para na rin sa maayos sa pagganap sa tungkulin. Nauna na nga nung pinapurihan ni Pangulong Aquino si Brother Eddie Villanueva na bagamat daw nakatunggali niya sa 2010 presidential elections ay mas nangibabaw at binigyang halaga nito ang interes pa rin ng maraming Pilipino.
At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.